Good day, ma'am. We are the group number 3 of Bachelor of Science in Criminology, Block 10. The leader is me, it's Season Ashlyn Meiji. My members, Sir Artugi Jovan H., Sir De La Peña Lemuel O., Sir Gutgutao Justin A., Ma'am Padilla Joanna, and of course, Ma'am Tobera Crisaida. As we all know, typewriter is considered to be one of the traditional machine that we use in reproducing printed characters. At kapag nag-agree or pareho ang typeface, style, design, spacing, alignment, and 3 or 4 scars or damage type of those two written documents are said to be done by same typewriter. At hindi porkit na typewriter is old or makaluma, hindi na tayo or hindi na natin ito aaralin. Kasi nga, may mga old documents na mahalaga. Mahalaga as to know paano nila ginawa ito, which we could identify. Ang makikita nyo po dyan sa number 1 picture, yung number 1 picture na yan, yung doon sa color white, ang tawag po dyan ay double space typewriter. Tapos, yung sa pangalawa naman yan, number 1 pa rin po tayo. Yung pangalawa naman po, yung kulay color brown, ang tawag po dyan ay single space typewriter. Which is, makikita po natin yung pinagkaiba nila. Mas maluwang po dun sa isa, which is double space, kumpara sa isa na single space lang. Yung number 2 picture naman po is typeface style. Ito po yung according sa discussion earlier or yesterday, correct me if I'm wrong, those are the letters na na-create using the typewriter. Those are what we call typeface. Letters, numbers, na mga na-produce. Next, we also have number 3. Yung makikita nyo po dyan na dalawang typewriter, ayan po yung different design of typewriters. Yan. Kasi may mga iba't ibang typewriters, designs, pero pare-pareho din lang po sila ng napoproduce. Ayan. Next slide, sir. Yan. Identification of typewriter by the defects of the stroke. Each typewriter has its own individual characteristics that enable one to differentiate the typed characters from a similar machine of the same make. Ibig sabihin dyan, kung may ibang typewriter, ay matutukoy pa rin natin kung aling typewriter yung ginamit kasi or gumawa ng isang document. Matutukoy pa rin po natin yung mga yon. Next, sabi po dyan, typewriter of the same make and model but of different age have differences attributed to wear. The differences are still apparent, although not as pronounced when new typewriters involved belong to the same series of manufacturers. Ang ibig sabihin po dyan, kumbaga, habang ginagamit ang isang typewriter, nagkakaroon ng mga pagbabago. Ito yung parang sinasabi niya po dyan na wear. W-E-A-R. Yung wear na yan. Ito yung kunwari, sabihin nating ako at si Sir Gutgutao, pareho kami or sabay kaming bumili ng typewriter. Pero kunwari, ako ay isang writer, tapos si Sir Gutgutao ay hindi writer. So, ibig sabihin, as a writer, everyday ginagamit ko po yung typewriter na binili ko. Kumbaga, as a writer, mas gasgas po yung typewriter ko kaysa sa typewriter ni Sir Gutgutao na hindi naman writer. Or hindi naman niya, mas gasgas yung typewriter ko kumpara sa hindi naman gaanong ginagamit ni Sir Gutgutao na typewriter. Ayan. Next, let's proceed to what to consider. Number 1. Hindi ko na po babasahin. I'll just explain. Number 1. Kasi, wala namang perfect na typewriter. Sabi diyan, walang perfect na typewriter. Walang perfect na typewriter na lumalabas mismo sa factory. Meron at merong defects yung mga yan. Pero, yung mga defects na tinutukoy po dyan,
hindi ibig sabihin, hindi mo na magagamit totally yung typewriter. Pero, may pagkakaiba siya doon sa ibang typewriter na galing din sa same manufacturer. Ganun po. Number 2, later, through faults of the typist and also by wear, the typewriter will acquire a stronger individuality by new defects which become more and more prominent and in time, progressively overcome the initial ones. Sabi dyan, ayun yung sa sinabi ko po kanina, madadagdagan yung pagkakaiba. Madadagdagan yung individuality ng isang typewriter kumpara sa ibang typewriter. Kaya kahit parehas tayo ng brand, parehas tayong made in the Philippines, parehas ng model, magiging magkaiba pa rin ang pag-produce natin or pagpuproduce natin kasi magkaiba tayo ng paggamit. Yan. Now, let's move on to the next reporter, Sir Jovan Artugue. Next slide na din po, sir. So, typeface misalignment. So, ano nga po ba yung typeface misalignment? So, it is also known as kerning or letter spacing issues. Occurs when the spacing between characters in a typeface is inconsistent or uneven. This can result in text that appears awkward or difficult to read. So, yung typeface misalignment daw po is ito daw po yung inconsistent o hindi pantay-pantay na sukat po ng mga text. At nagreresulta po ito sa pwede po tayong mahirapan magbasa sa kung ano po yung nakalagay doon dahil nga po sa hindi po pantay-pantay. Kunwari po meron pong mataas ganun o meron mas mababa ganun po. So, una po dyan is ito pong vertical misalignment. So, ano nga po ba yung vertical misalignment? In typography, it refers to improper alignment of characters or elements along the vertical axis. This can occur when text or objects are not properly aligned with each other or with the baseline, leading to uneven spacing or awkward visual presentation. So, ang vertical misalignment daw po sa typography is tumutukoy daw po sa hindi tamang pagkaka-align ng mga gamit or yung mga bagay na nakapaloob po dun sa vertical axis. And pwede pong mangyari ito dahil sa iba't ibang mga dahilan. So, isa na lamang po dito yung hindi consistent na sukat po ng font, which means is parang paiba-iba po siya. Wala po siyang eksaktong sukat, parang ganito. And then, ang maling pagkaka-align po ng mga text na ito ay pwede pong makasira sa pwede po siyang makasira sa visual flow ng mga text. At dahil po dito na po tayo nahihirapan basahin kung ano po yung mga nakalagay dito. So, kaya po importante po sa mga designer na magbigay pansin din po sa vertical alignment upang makasiguro sila na malinaw at maayos po ang pagbasa sa mga disenyo po na nilalagay po nila. So, mayroon pong anim na type po yung dito sa vertical misalignment. So, ang una po is the character soldered too high or too low on the type bar. So, ibig sabihin lamang po nito is meron pong pirasong metal na naglalaman po ng symbols or mga text na nakakabit po sa text na mas mataas, tapos meron naman po yung iba parang mas mababa po ng konti, parang ganun po. Parang hindi po siya pantay-pantay. And then, pangalawa po is unsoldered character. It means that a character on a type bar is not securely attached or fixed in place. This lack of proper attachments results in the character being out of alignment vertically, causing issues with the overall appearance and readability of the text or elements. So, ang unsoldered character naman po is hindi po siya nakalagay sa eksaktong place kung saan po siya dapat nakalagay. So, nagre-result din po ito sa parang paglabo po ng text or yung mga appearance ng mga words. Letters. So, parang nahihirapan din po nating basahin yung mga elements. And then, pangatlo po is a type bar having an oval of axis bearing. Means that the metal bar which holds the characters or letters in a typewriter or printing press is no longer shaped properly. So, dito naman po is yung type bar. It's dahil po parang, kunwari po, pag matagal na pong nagamit, ganun,
parang na-out of shape na rin po siya, parang minsan napupudpod, ganun po. Yun nga po, dahil din po doon, minsan hindi po nagpa-process ng maayos yung ano natin, yung type bar po. And then pang-apat is misalignment of type bar. Misalignment of type guide to the right or to the left. So it means that the mechanism responsible for the movement of the type bar is not functioning correctly. Instead of moving smoothly along its intended axis, the bearing or pivot point of the type bar has become misshapen or misaligned. So dito naman po is yung misalignment daw po ng type bar. So dito po sa pang-apat, misalignment of type bar guide to the right or to the left is meron po yung parang pagkakalagay po ng mga word na minsan po nasusobrahan po sa right ganon. So parang pa-slant po ganon, kaya hindi po natin gaano nababasa. Or yung mga text po minsan parang magulo, so nahihirapan po natin itong basahin. And then disorder of the capital letters or shift lock. This malfunction can result in inconsistent capitalization throughout the text or the inability to switch between uppercase and lowercase. As a result, text may appear disorganized or difficult to read, especially when proper capitalization is necessary for clarity and emphasis. So dito naman po is disorder of the capital letters or shift lock. Meron po yung kasi yung kunwari po pag start po ng text, dapat po 'di ba naka-capital letter po yung unang letter niya. So dito po, meron po yung isang word na kunwari capital letter yung una, then sa gitna, kunwari po yung ant, capital letter yung A, tapos yung T, parang ganoon po. So hindi po siya parang ayon po sa word. So may maliit, may malaki, bigla pong lalaki yung letter, ganoon po. So nahihirapan po yung mga tao na basahin ito ng maayos. And then lateral or horizontal misalignment. Lateral or horizontal misalignment in typography refers to the improper alignment of the characters or elements along the horizontal axis. This occurs when text or object are not properly aligned with each other or the margins, leading to uneven spacing or ajag appearance. So, ang horizontal misalignment po ay nangyayari po kapag hindi magkatugma yung mga words or letters or yung mga text sa parehong gilid ng isang linya. So, parang yung isa po, double click, tapos yung isa ito po ay nagdudulot ng hindi pantay na pagkakalagay ng mga text na mag-resulta sa hindi malinaw na presentasyon ng oblique alignment. Oblique alignment in typography occurs when characters are standard or printed. Resulting in an uneven appearance, may hanap errors. So, ang oblique alignment naman po, ito po hindi tamang align ng mga elements or text. Ito po pwede nangyari kapag ay mga words, kasi ito yung ating parang pangsansan. So, minsan masyadong pakakanan or minsan masyadong kaliwa po yung ilalagay natin. Kaya po, nag-research tayo sa maliwan na napakalayout. Sa typography po, ang mabilis na isang ay pwede siyang mabilis po sa wala po sa pagbabasa. Okay, next naman is ranking standards or standards. The procurement of their training is involved. Una, the question document by the individual. Yan, pagkadaan sila ng informasyon ang forensic science. Para maralaman natin kung sino ang may-ari o kanino or sino at ganun po. Kung may binago man dito. Pangalawa, procurement of the regular course of business typewriting. Ito naman ay proseso sa pagkuha ng isang dokumento sa isang business.
May example po dito. Sir, paki-kan po example kung meron po. Yan po example ng procurement of the regular course of business typewriting. Letter C. Preparation of exemplar typewriting by the suspected typist. Ibig sabihin yan, pagpiprepare ng paggawa ng typewriting documents. O sa madaling salita, pinagkukumpara yung question document sa iba pang question document kung may binago o pinalitan. Next slide po, sir. Sa letter D naman, preparation of typewriting exemplars by investigator on suspected typewriting. Parang may pagkakatulad po siya sa letter C. Pero dito, kailangan na po ng investigator para mag-imbestiga. Letter E naman po, procurement of the suspected itself by investigator. Ibig sabihin yan, ang pagkuha ng dokumento upang ito ay kanilang imbestigahan at pagkumparin sa nasabing dokumento. Next reporter po. Obtaining known typewritten exemplars, properly prepared known typewriting samples not only facilitate the examination in the laboratory, but they aid immeasurably in the demonstration in the courtroom. So, ang halimbawa po nito ay ang isang tao ay may genuine or bawat tao ay may genuine na style ng pagsusulat at ganoon na din po sa pagpirma. Or meron tayong sari-sariling authentication or originality ng klase ng pagsusulat na mas makakatulong sa expert witness o investigator. Pagdating naman po sa korte or court proceedings na kung saan ay mas mapapabilis ang takbo ng isang kaso. So meron pa po akong isang example ng mga exemplars. Bakit po natin kailangan ng source ng para po sa mga exemplars? So, ang exemplars po ay examples of a person writing, a requirement for a forensic handwriting expert to perform a handwriting examination is obtaining a sufficient number of examples of a person's handwriting to use for comparison with the common concern from clients is they have only a few examples of the person's writing. So, dito po ay kinukuha po nila yung isang pirma po ng tao at yun nga po yung sabi po ni Ma'am Padilla kanina na ipagkukumpara po ni expert witness or ni investigator yung original sa taong ay yung original po na halimbawa na lang po nito ay yung pirma po sa isang bank checks po, ganun po. Pagkukumparahin po yung pirma po ni original doon po sa gumagaya lang. Kaya po malalaman po agad ni expert witness na kung siya ba talaga yung nagmamay-ari ng pirma na yon dahil po papapirmahin niya po ng ilang beses pa po at pagkukumparahin po yung dalawang pirma na yon. So, next reporter po. So, next. How to... Doon po, sir. How to obtain exemplars writing. Sa A po, sir. Pabalik. If the typewriter ribbon is obviously new, remove it from the typewriter and send it to the laboratory with the typewriting exemplars prepared from another ribbon.
The text of the material in the questions may still be. Sabi po niyan, there are many ways para ma-obtain to 1. Pag obvious pa daw po na bago yung typewriter ribbon niya, tanggalin mo daw tapos yun ang ibibigay mo sa laboratory para yun po yung ma-examine. For the reason na baka kasi yung text na nilalaman is discernible pa o nadedetect pa. So when we say discernible, it means able to recognize or identified. Sa B naman po, next po sir. Use paper of about the same size as the question material. Type out a full word for the word copy of the message in question. Typographical errors using nearly as possible the same degree of touch as that used in typing the question material. Dito naman po, gumamit ka daw po ng ibang papel na kasing size ng question materials. Tapos yung i-type mo po yung word to word o yung text na nilalaman kasama yung mga errors. Try to make the original typist style o try mong gayahin mismo yung style ng text. Para daw, ang essence daw nun para magmukha siyang original. Sa C naman po, alter placing the typewriter in a stencil position or removing the cloth ribbon. Obtain samples of each character on the keyboard by typing through carbon paper, which has been inserted carbon side down over a piece of white bond paper. Dito po, after mo daw po i-place yung typewriter sa stencil position, after mo ma-remove yung typewriter ribbon, sabi kasi obtain sample of each character o kukuha ka na daw po ng sample each character sa may keyboard by typing through carbon paper. Example po, example po kung paano po gamitin yun. First, place the typewriter stencils in position or remove the cloth ribbon. Next po, insert carbon paper, carbon side down over a piece of white bond paper. Then, type on the keyboard allowing the carbon paper to transfer the characters onto the white bond paper. Next po. Ayun, so let's proceed to letter D. Then, wait lang. Wala yung definition ma'am yung nilagay ah. Ayun. Sabi dito, letter D, make certain in that each specimen contain the make, model, and serial number of the typewriter from which it was produced as well as the date and initials of the officer. Para daw po makapag-obtain ng exemplar of typewriting, make it sure na yung certain document serve as an exemplar is dapat nagko-contain ng serial number ng typewriter from which it was produced as well as initially ito ng officer. Just like for example is kung yung typewriter is ginawa noong 1930 tapos yung model arranged serial number niya is 1930 din. So dapat ang ilalagay na serial number sa typewriter is 1930. And kung ano dapat yung initials na ng officer na nagkukuan, dapat same din sa exemplar ng typewriting na hinahanap. Then proceed in letter E. Typewriter specimen should be taken from suspected typewriters. It is usually not necessary to forward the typewriter to the laboratory if complete known exemplar are obtained. Sabi dito, yung allegedly typewriter specimen is dapat kinukuha sa mismong suspected typewriters. And ang sabi kasi dito, not necessary na kahit hindi na daw dalhin yung sa typewriter sa laboratory if yung merong suspected typewriter, kung may exemplar typewriting is merong specimen together from the suspect. Parang kung po, once na ang typewriter sa laboratory is completely
completely known exemplars, kahit hindi na daw dalhin, hindi na daw necessary na dalhin. Then, sa F, if possible, after a typewriter exemplar is obtained from a suspected typewriter, the investigation should ensure that the typewriter is kept in its current condition. And based on the by just reading the definition, para maiwasan ang pagkakaroon ng ng error sa pagkakandak ng investigation, dapat yung typewriter is nami-maintain yung kanyang current situation. Just like for example, yung typewriter dapat is walang sira versus walang sira, dapat na-repressure yung hanggang sa dumating na yung time ng demonstration in the court. Yun. Then last is letter G. With evidence thus obtained from typewriter documents, the laboratory experts are in position to lend valuable assistance to the solution and subsequent prosecution of many cases. So by just reading the definition, pag daw yung question typewriting document is may nakita o may napatunayang may falsification na nangyari, ito ay magandang rason or matibay na rason para makapag-prosecute ng maraming cases. Just like for example, ang falsification po pala is means pandadaya ng dokumento. Just like for example, si Francis Leo Marcos. So ang totoong niyang pangalan is kung alam yung totoong pangalan, nakalimutan ko eh. Basta si Francis Leo Marcos, parang nagkakaso siya ng falsification, which is yung ginawa niya namang paglabag sa batas is in a good way naman, yung tulad kung naalala niyo nung COVID-19, nung pandemic yun. Yung niya, pagpapanggap niya na siya na gumawa siya ng falsification, which is yun nga, gumawa siya ng passport na nagsasabing siya si Francis Leo Marcos. Though may nagawa siyang mali, pero in a good way naman yung ginawa niya, yung parang pagpapakilala niya na kahit nakalabag siya ng batas, yun nga yung falsification, which is nakatulong naman siya sa mga mahirap, sa mga walang pambili ng mga pagkain, like for example yung mga bigas, mga canned foods, mga yun. So yun lang example ko para kay Francis Leo Marcos sa falsification. Thank you. Open cam na po lahat. Okay. Pogi na de la Peña.